Bakit ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Ito po ay hindi na po bago sa inyo mga kuyang, mga ateng, mga brethren, ayan, mga kababayan, dahil ito po ay kung tutusin, balikbayan. Ayan. Balikbayan. Magbabalik ba ito dahil siyempre kailan pa ba ipakilala, ha? Dating Senate President Vicente Tito Soto. Ayan, yes sir, yung green kuyang sir. Ayan, ayan, Mr. Senate President sir, magandang umaga po sa inyo and welcome sa ating program Damdamin Bayan at Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview. Ayan. Marami pong salamat. Magandang umaga, Kuyang Mayor. Maraming salamat, Sister L. Parang medyo na iilang. Parang kabuti ko na sabihin Elaine. Sister L. Elaine naman po talaga ang name. So, magandang umaga po sa inyo lahat, sa lahat ng mga tagapakinig, tagapanood ng DZRH na alam ko naman ay isa sa mga pinaka-matibay at pinaka-una sa lahat na radio station dito sa ating bansa. The oldest radio station at saka the only Metro Manila based station na nationwide na pakinggan mula Batanes hanggang Hulusulu hanggang Sabah, Malaysia. Ayan. Anyway, Senator Tito Sen, Right Honorable Sir, ayan, bakit gusto niyong bumalik sa Senado? Meron ba kayong unfinished business? Ano pa ang ikaw ay naging Senate President na? Ayan, ano pa ang may mga trabaho ka bang dapat hindi natapos noon na ipagpatuloy o may mga bago kang binabalak na gawin diyan sa Senado? Meron. Sapagkat kung tutuusin, kung maalala ninyo nung 2022 nung matatapos yung term ko, kaya ako sumabak sa larangan pa rin ng politika noon at na kami ni Senator Lacson ay tumakbo bilang sa Executive Department. Meron kami mga gustong magawa noon na hindi pa namin nagawa. And hopefully, if given the chance, the Executive Department, magawa namin yon. Ngayon, hindi. At medyo, siyempre, naiba ang thinking ng ating mga kababayan. Itong mga gusto naming mangyari at magawa para sa atin sa ikabubuti ng bansa, pwede pa rin namin gawin ngayon pag bumalik sa Senado. Nandiyan dyan yung budget reform, nandiyan dyan yung mga iba't ibang mga dapat kailangan pa natin ng bansa natin na sa tingin ko in the last 2 years ay may mga pangangailangan na yung aming expertise ay magagawa. Ngayon, bigyan ko lang ng konting background ng ating mga kababayan sapagkat bakit nga ba? Kasi noong ako'y nahalal na Vice Mayor, alam mo naman, nag-cram ako ng parliamentary rules and all, di ba? Talagang pinag-aralan ko mabuti yan. Nakita ko na maraming pangangailangan sa national level. So, nung pagpunta ko ng Senado noong 1992, doon ko pinasok yung Calamity Fund. Dati, hindi nagagamit ng local yun Kung hindi ditiklara ng Presidente, binago ko yung batas. Diba? Yung sa dangerous drugs, yung sa family courts. Dati wala mga family courts. Nakita ko yon nung ako'y Vice Mayor. So pagtungtong ko sa Senado, yun ang mga inasikaso ko. At pati yung mga income sa internal revenue allotment ng mga lungsod, mga munisipyo nung araw, pagdating ko sa Senado, ginawa kong city dito sa Metro Manila. Dati 4 lang ang city. Ngayon 16, di ba? 10 doon ako gumawang city. Wow. Pero nationwide, marami pa ako nagawa, 33. Anong dahilan nun? Kasi nung Vice Mayor ako, nakita ko yung mga pangangailangan. Ganon din, pagdating noong 2004, natigil ako sa Senado. At pagbalik ko ng 2010, doon ko naman pinasok yung mental health law. Doon ko pinasok yung doktor para sa bayan. Kasi nakita ko nung wala ako, kung ano yung mga pwedeng idagdag at pangangailangan. Ngayon, dito sa panahon na 2025, mula noong 2022 hanggang 2024,
itong last 2 years na to, ang tingin ko, kailangan talaga asikasuhin yung issue ng budget reform. Ayan. Kailangan asikasuhin yung anti-fake news. Ayan, Di ba? Ngayon, mga bagong ito yung mga bagong litaw na problema Oo, na mga nung wala ako scam. sa gobyerno, nakikita ko kung paano susolusyonan. Tapos, yung anti-fake content. Ayan. Di ba? Pagkatapos, Yan yung malala. yung 14-month pay na gusto ko sanang mapatupad noon, hindi nagawa. Baka sakaling ngayon naman, maipasa ko to. Ayan. At saka yung Drug Enforcement Authority. Ayan. Ako Isa-isa na. Sige ako po. nag-create ng Philippine Drug Enforcement Philippine Drug Enforcement Yung Agency. PIDEA. Di ba? Yung PIDEA. At ako kasi yung principal author ng Republic Act 9165, the Comprehensive Dangerous Drugs Act. Pero nakita ko, in the last 12 years, nakita ko yung mga pangangailangan. Kaya nandoon din sa batas na yun na original namin, nandoon yung dapat nire-review. Kasi nagbabago panahon Ay, totoo po yan. Di ba? Dynamic din yan. Dynamic ang kalaban Dynamic yung droga So, kailangan dynamic ka rin. At saka hindi lang po, Tito Sen, maputo lang kita. Noon, wala mga generals na na-involved sa drugs ngayon Ayun na nga So, may mga official na na-involved sa drugs. Oo, makikita mo iba yung nagiging sitwasyon. At so, kailangan we have to adapt. Opo. At nakita ko kung paano ang gagawin dito. At hopefully, pag pinayagan tayo ng Panginoon Diyos, baka sakaling maibalik natin yan, magagawan ko yung sinasabi ko na i-merge ko yung Dangerous Drugs Board at saka yung Philippine Drug Enforcement Agency into a Presidential Drug Enforcement Authority. Yung mga pangangailangan na nakita natin na naging problema ng Duterte administration at saka itong 2 years na to na medyo na iba naman ng konti yung approach. Susolusyonan natin dito yun. Ayan. Susugan ko lang yung sinabi mo, Sen, na tungkol dun sa, of course, sa issue po ng droga, hindi pa rin po yan matapos-tapos, hindi maubos-ubos ang mga ugat ng droga dito sa ating bansa, yung mga pinagmumulan. Kaakibat po niyan dahil po isinusulong po dito sa ating bansa ang death penalty. So dahil po sa mga issue na may kinalaman po sa illegal drugs, sa pagkamatay ng mga tao, rape at iba pa pong mga kriminalidad. Ang Tito Sen po ba kung sakaling maibabalik po sa Senado, ano po ba ang stand niyo? Kayo po ba ay against or pabor sa death penalty? Originally, nung 10th Congress, nung bago ako sa Senado, doon namin pinasa yung death penalty. The reimposition of the death penalty law. Ako principal author noong para sa drug trafficking. Death penalty for drug trafficking. Okay. Through the years, sa mga debating yan, alam mo, talagang pinagdaanan ko lahat ng klaseng debate. Pro and against ng death penalty. So, nitong huling Congress, nitong 18th Congress na ako Senate President, na ipasok ko dito yung establishing a penitentiary for high-level drug traffickers. Bakit ko ginawa yan? Kasi nakita ko na yung death penalty, talagang tama rin yung sinasabi ng mga anti-death penalty. Pero tama rin yung sinasabi ko na pro kami. So, may solusyon. Anong solusyon? Bakit ko gusto ang death penalty for drug trafficking? Bakit po? Kasi itong mga high-level drug traffickers, mga drug lords na tinatawag, nakakulong na, nag-ooperate pa Opo. Di ba? May power pa rin. Alam mo yung murderer, pag kinulong mo, ubos na. Yung rapist, pag kinulong mo, baka siya ma-rape sa loob. Di ba? Okay. Magnanakaw, kinulong mo, sino na nakawan niya? Di sila. Pero yung drug lord, kinulong mo, abay, nagtatraffic pa Di ba? So, ang sinabi ko nga, kaya gusto ko death penalty para doon sana. Ngayon, mabigat. Daming problema. Medyo nagkaroon tayo ng mga iba't ibang pananaw dyan. Nakita ko nga yung solusyon. Alisin na sila ron, ilagay natin sila sa isang island na walang komunikasyon, hindi sila pwedeng makapag-operate. Isolated. And it's a Parang law. Alcatraz. Batas na ito. Si Boeing, Secretary Boeing, inumpisahan na niya. Kasi nga batas na ito ako yung principal author nito yung pag-create ng high-level drug traffickers at saka heinous criminals, ihiwalay. At pagkatapos, itong Muntinlupa, gagawin natin, ito nakalagay na rin doon sa dati kong batas yan,
dapat lang ipatupad ng maayos ngayon. Dapat gawing Luzon, Visayas, Mindanao. Bakit kamo? Bakit po? Kasi yung Muntinlupa, pagka ang nakulong doon ay taga Sultan Kudarat, hindi na nadadalaw ng pamilya. Pag nakulong doon taga Lawag, hindi basta-basta nadadalaw ng pamilya. Anong sabi sa pag-aaral? Sabi sa pag-aaral, pag itong mga ito nakulong na at hindi na dinadalaw ng pamilya, diyan na nag-uumpisa magloko. Diyan na yung sumasama sa mga gang, nakikipagloko. Ayun na. So, pagka ginawa natin Luzon, Visayas, Mindanao sila, inalis natin sila doon. At magkakaroon tayo ng mas ang laki ng pakinabang ng gobyerno sa Muntinlupa. Ilang ektarya yun. Pwede nating gawing university belt yun. It's another growth corridor. Imbis na puro, di ba, ilang ektarya ng ano yan. Malawak po yan. Walang pakinabang. Walang pakinabang sa gobyerno at sa taong bayan. So, saka isang maganda dito sa inyong pagka bawat region siguro, pagka nakita yung presyo na dinadalaw siya ng kanyang mga mahal sa buhay, may mas pagkakataon na ma-reform siya, na gusto magbago. Diba? Exactly. Tama ka, kuya. Kaya nga, maganda nga kung gano'n Ngayon, ang projection nga is sa north, yung sa Laur. Madali na yun madaling gawin. Sa south, malapit sa kampo, sa Capiz. Meron dong targeted area na pwede talaga. At sa Mindanao naman, yung Davao Penal Colony, i-expand lang. Ayun. So, pagka taga doon ka, pagka taga Luzon ka, dito ang kulong mo. Pag taga Visayas ka, doon ang kulong mo, at saka sa Mindanao. Ang laking kabutihan para sa rehabilitation ng itong mga ating Tsaka yung problema PDLs. din natin sa jail congestion, decongestion kasi 'di ba Lakay at Sen, problema natin ng siksikan ng mga kulungan. Precisely. Okay, Senator Tito Sen, kanina nabanggit mo yung may panukala ka palang 14-month pay. Ayan, maganda yan. Pero ito ngayon, ang mainit na issue ngayon, yung iminumungkahing legislated wage increase na 200 pesos. Kayo po ba isang ayon na taasan ang sahod ng mga manggagawa ng 200 pesos, Tito Sen, sir? Ako, sang-ayon na itaas kung saan kaya. Opo, ako saan kaya. Kasi naririnig ko lagi may mga kumukontra. Lagi ang kumukontra employer. Siyempre, eko. Ngayon, kasi meron akong thinking na kung kumakain ka ng 18 ounces na steak, gawin mo na lang 10. Di ba? Hayaan mo nang ikangay yung ating mga mas maliliit na ating mga kababayan naman makinabang. Hindi naman puro ang income mo napakalaki. Gusto mo, wag mabawasan yun. Kung makakatulong ka naman sa mga kababayan natin. So, tingin ko tama yun. Kaya nga, pinapasok ko nga yung 14-month pay. Kasi itong PD 851, which is the 13-month pay law. Si President Marcos ang gumawa niyan. It was a presidential decree nung araw, 851 yan. May safeguards naman Pag ang employer hindi kayang magbigay, hindi kailangan magbigay. So dito rin sa 14-month pay, ganun din. Kaya lang, mas importante kasi sa tingin ko to, dahil yung 13-month pay, dapat ibigay natin ng June, kung saan karamihan ng mga kababayan natin kailangan pang enroll. Ay, totoo po yan. Yun ang mga pinaggagamitan yan. Pinangungutang ito, imbis na pinangungutang, bigay natin to. Pagkatapos, yung December natin ibigay yung 14-month pay. Yun yung proposal ko. At ito hindi na ipasa bago natapos yung 2022. So, hopefully, given the chance, yun na isa sa mga priorities ko. Ayan. At isa rin pong mainit na issue na tinututukan natin ngayon at kung saan ang DepEd din po ay mayroon din reaction dito tungkol po dito sa proposed Prevention of Adolescent Pregnancy Act o yun pong pagdating po sa Pregnancy Prevention Bill ng mga kabataan. Sex education. Sex education. Sen, ano po ang stand po ninyo dito? Dahil mukhang ito daw po ay i-review ulit ng Pangulo, babasahin niya dahil ito po ay may bagong bersyon kumpara po dun sa unang ipinapropose po ni Senator Risa Hontiveros. Alam mo, may kasabihan na, sorry for saying that. Merong kasabihan kasi
don't talk off your hat. Hindi ko nabasa yung buong bill eh. Hindi ko nabasa yung buong bill. So mahirap ako magbigay ng komentaryo basta-basta dyan. Basta't ako natatandaan ko lang, dun sa RH law, merong ganung provision. Ang tanong, pinapatupad ba ito ng DepEd o hindi? Yun siguro dapat na tingnan natin. And then review the bill. Kung talagang focused at walang nung sinasabing gerrymandering, na baka may mga sinisingit ako ano provision, baka yun ang ibang nirereklamo ng iba eh. Yung issue ng gender equality, mga ganyan. Basta siningitan mo yan ng ganyan, medyo magulo na usapan dyan. So I'd rather review the proposed bill siguro. Opo, kasi meron po ditong parang as young as 4 years old po, parang i-educate na po yung bata ng pagdating sa sex. So yun po yung medyo naging tagilid dito sa bill na to. Masyadong bata. Magiging very controversial talaga yung pagkakaroon. Anyway, Senator Tito Sen, isa po ay yung issue po ng divorce. Si Ma'am Helen Gamboa Soto ba eh? May plano. Pero alam mo, Lakay, Tito Sen. Anong sinasabi pagka napag-uusapan po ang divorce? Ako maganda akong proposal dyan. Ano po? Kasi, una sa lahat, sumalangit nawa si Congressman Lagman. Lagman, opo. Pero nung pinasan nila yan sa House. Nagkataon, nakikinig ako sa radyo nung ina-announce nila. Narinig ko na mali ang bilang. Yung parliamentary count, mali. Yung parliamentary count na tinatawag, mali. Naihampas nung presiding officer. Yung secretariat, binigyan ng maling numero. So anyway, water under the bridge siguro yan kasi yung ginawa nila, tinasmit din nila sa Senate. So sa Senado naman, isa yun sa magiging problema nila pati sa Supreme Court. Doon ako papasok ng magandang proposal ko. Nung araw, ang adoption sa atin, judicial. Nung 18th Congress, nagpasa kami ng batas, ginawa naming administrative adoption. Mas madali yun, hindi dadaan sa korte. DSWD lang ang kausap mo. Okay. Itong divorce bill na pinail nila, ganun din It's tedious, matagal din, dadaan ka sa korte, dadagdagan lang yung mga, ano ba tawag dun sa mga dahilan. Dadagdagan lang ang mga dahilan para makapagpa-divorce ka. Hindi katulad sa annulment. Ang nakalagay sa annulment na psychological incapacity. Okay, ngayon, ito ngayon ang proposal ko. Ano bang proposal niyo? Administrative annulment. So paano po yan? Ito wala ng korte. Wala ng korte. Pwedeng DSWD din ang proposal. Dito sa administrative annulment, mas magiging mura, mas magiging mabilis kaysa doon sa divorce bill. At ito, hindi masama sa panlasa ng mga simbahan. Bakit po? Annulment Meron naman talaga tayo nun Wala na tayo. Yung word na divorce, parang may ano yun may, kumbaga sana, mainit na kuryente. Mainit na kuryente, divorce administrative annulment. Ang gawin natin, dagdag lang natin yung mga ikangay dahilan. Psychological incapacity, infidelity, at saka violence. Yan, pwede na. Pwede kang humabol ng administrative annulment. Wala nang korte, wala nang solicitor general. Ang tagal Tsaka tama po, magastos po yan. May kaibigan tayong lawyer na humahawak ng mga annulment, mga inaabot ng siyam-siyam. Correct. Yung bill ng divorce, nung binasa ko, ganun din Dadaan din sa korte, matagal din. Binaba pa kunwari ng 50,000 yung pahalaga namang pagbayad lang sa mga abogado. Unreasonable, unrealistic yun. Walang abogadong papayag nun. 3-4 na taon ang bayad mo, yun lang. Senator Tito Sen, fast forward tayo. Ayan, alam po yung ang mainit na issue pa rin dito ngayon, yung pagdating ng mga spies ng China at yung patuloy na pagpasok ng China Coast Guard sa ating exclusive economic zone. Ano ba ang dapat nating gawin dyan para ma-resolve itong issue natin sa West Philippine Sea with China at itong pagpasok ng mga Chinese spies? Well, doon tayo sa pagpasok ng China sa atin. Yung Philippine Maritime Zones Act,
Ako original na proponent noon, noong 18 Congress. Hindi namin naipasa, pinasa nila ngayon. Okay. Mabuti naman, nagpapasalamat ako na pirmahan nga ni President Marcos. Sapagkat, hindi naka-identify ang naniniwala ako na hindi tayo pwedeng basta maniwala doon sa sinabi ng UNCLOS yung United Nations Convention on the Law of the Sea. Dapat yon na meron tayong specific. Kung may 9 dash line ng China, meron din tayong 8 dash line. Di ba? So, ginawa ko yung maritime zones. Pasa naman nila, ni-refile nila May mga nag-refile. So, napasa na ngayon yun. Pagdating doon sa issue na yun, maliwanag. Okay. Ngayon, doon sa aking nakikitang diplomatic na solution, proposal ko, dapat pumasok tayo ng joint venture with China dito sa South China Sea at saka sa West Philippine Sea. Alam naman natin yan, alam nila yan. Ba't sila mainit dyan? May natural gas dyan. May oil. Langis. May matindi ang laman mayaman yan Imposible na in the rest of the world may langis at may mga natural resources at wala sa Pilipinas. Imposibleng hindi. So, tiyak na meron. Ngayon, pag pinasok natin ng joint venture sa China, basta area natin, 60-40. 60 atin, 40 sa kanila. Pag sa kanilang side, 60 sila, 40 tayo. Papayag yan. Alam mo naman ang China, business-oriented yan Totoo po yan. Di wala tayong gulo. At hindi naman, at saka nandiyan naman. Meron na nangyari nun. Aquino time po yata, Senator Tito Sensor. Di ba si Manny Pangilinan may pag-uusap na nun na joint venture exploration ng langis dyan sa West Philippine Sea. Ewan ko kung ba ano nangyari doon. Kasi mahirap na, hindi kaya solohin ng Pilipinas. Masyadong mahal ang puhunan. Okay. Masyadong mahal ang puhunan. Kaya nga po, ano nangyari doon sa usapan ngayon sa China? Yun ang hindi natin na-follow up kung ba't natuloy yun. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanila. Pero sa akin, yun ang proposal ko. Yun ang mga solusyon dun Kapit-bahay natin to Totoo po yan. Diba? Huwag tayo magpapa-under. Pero hindi naman tayo dapat makipag-away basta-basta. Total, nandiyan naman si Kano para awayin sila. Ayan, pinapaalis yung Typhoon missiles. So yan, sabi ng presidente, sige, huwag nyo kami ibuli. Ibabalik namin sa Amerika yung mga Typhoon missiles sa mga EDCA sites. Ayan. Sa spies, ang isang miyembro ng Macho Black, Senator Ping Lacson, gusto yata death penalty para sa mga Chinese spies. Good morning, Senator Ping. Ayan. Kasi siguro kaya nasabi ni Senator Lacson yan, ni Senator Ping. Kasi sa China may death penalty. Totoo po yan. Kaya natatakot sila rin sa mga i-deport natin na may mga problema dito sa atin pag pinadala natin doon at punishable by death yung krimen, mayayari sila. So siguro ganun yung thinking ni Senator Lacson. Total may death penalty sa inyo Pag nagloko kayo dito sa amin, death penalty din kayo. Ayan, sa akin naman, opinion ko dyan, pag-aaralan. At saka bihira kami mag-contra ni Ping Pag-aaral. Ano mo tanungin mo siya, one of these days, imbitahin nyo rito. Ayaw na rin niya ng death penalty. Ayaw na rin Ayaw na rin niya. Para sa Pilipino. Sa mga sa mga foreigners na foreigner lang. Sa bagay, yung issue kasi na espionage sa Senator Tito Sensor death penalty talaga Ayan, siyempre, security of the state ang pinag-uusapan natin dito, kaya mabigat ang parusa. Ayan. Anyway, Senator Tito Sensor, ayan, alam po namin na marami kayong ipinasang batas. Sa inyo pala yung Seatbelt Use Act, yung Republic Act 8750. Ayan, ayan, yung Comprehensive Dangerous Drugs Act, yung masustansyang pagkain para sa batang Pilipino Act. Ayan, ano na nangyari dyan, Senator Tito Sensor? Di ba dapat nung bata tayo, may mga Nutriban nung araw, may mga ganyan, parang wala na po yata. Ano bang dapat siguro patupad na dito para yung mga bata natin, mga mahihirap na pumapasok na minsan hindi nakakain, mabigyan ng masustansyang pagkain naman para hindi tulala pagka nahasarap ng klase sa teacher. Una sa lahat, kailangan pinapatupad yung mga batas na yan. Ang tingin ko naman, hanggat kaya ng DepEd, ginagawa sana. Pero ang tanong, may pondo ba enough?
Binawasan pa ng pondo yung... Nabawas. Di pwede. Hindi, binalik na Mali. yata. Naibalik na ba? Binalik ni Presidente, okay yun. Pero nagkakatalo yan sa ano eh. Nagkakatalo yan sa funding. Ano yung mga gusto nating, mga ginawa nating mga batas na yan, at kung talagang kaya ipatupad, kung may pera, kaya ipatupad eh. Kaya doon ako papasok sa sinasabi kong budget reform. Yan ang gusto namin kahit anong kampanya kami ni Senator Lacson. Kami, maka-budget reform kami. Meron nga siya nung tinatawag na BRAVE eh. Budget Reform Advocacy for Village Empowerment. Kanya yun eh. Pero yung sa akin kasing proposal na kasama niyan, talagang ayusin natin ang paggamit ng pera ng taong bayan. Makikita nyo dito sa budget ngayon, 6.3 trillion. Alam nyo ba na 65% yan pang sweldo lang? Wow. Personal services. Talaga. 65%. Doon sa 35%, may pan-debt servicing pa ron. Ano? Okay. O anong proposal mo? Ano pang matitira sa budget natin? Puro kaporma. Ano proposal? Ito proposal ko. Ano? Right sizing. Right Pinahil ko yan. sizing. Hindi lang nakapasa sa Senate noon. Pinahil ko yung right sizing. I-right size natin ang gobyerno. How do we do that? Sabihin ka na, magpa-fire ka. Hindi. Ang proposal ko, early retirement program. Bigyan mo ang gobyerno ng early retirement program. O ba't ko nasabi yan? Nagpagawa kami ng survey niyan eh. Nung araw pa buhay pa si Danding, yun ang pinag-uusapan namin nila Ramon eh. Hanggang ngayon, tanong mo si RSA, pagka nag-uusap kami, yan ang pinag-uusapan namin eh. Early retirement program. Based on the survey na pinagawa ko, lalabas na mahigit 30% ng mga nagtatrabaho sa gobyerno will opt for an early retirement program. So sa 65%, tingnan mo, compute mo, 6.3 trillion, 65% pansweldo o personal services. Kasama na lahat dyan, mga teacher, sundalo, kung ano-ano, pati mga tatrabaho sa gobyerno. That's approximately 3.5 trillion. 3.5 trillion. Sa 3.5 trillion, kung minimum 30% yung sinasabi na survey na mag-o-opt for early retirement program, at 30% of 3.5 trillion, easily mga 1-point-something trillion, mga 1.1, 1.2 trillion. Ililibre mo ang 1.2 trillion sa budget natin. Ha? Una, hindi ka na kagad mangungutang ng malaki. Taon-taon yan, ha? Taon-taon yan. Ang dami mo pwedeng gawing ospital, ang dami mo pwedeng gawing eskwelahan, ang dami mo pwedeng ilagay na budget sa DepEd, di ba, na magagamit para sa mga kabataan at ma-improve ang teaching, ma-improve ang pag-aaral natin. Ang daming pwedeng paggamitan imbis sa mga kung ano-ano project na naghuhukay ng walang hinuhukay. Di ba? Flood control projects na... flood control pala ito. Yung mga dredging. Ay, nako. Isa pa, Senator Tito Sen, isa pa mainit na issue. Ayan, bago ang tanong ng... may napili ka itatanong ng... ito lang kayo, naghahanap ako. Pero bago yan, Senator Tito Sen, nung kayo po ay Senate President, ayan meron nga bang blank item sa budget pagka dumadaan dyan sa Bicameral Conference Committee? Ganda, tinanong mo yan. Hat na hat ako dyan eh. Opo. Kasi hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Kahit yung sinabi ng isang congresswoman na inatasan daw nila yung secretariat na ayusin yung editorial ng ganito, hindi, bawal yun. Bawal na bawal sa parliamentary rules yun. You never delegate legislation to the secretariat. Wow. Hindi ko inaalaw yan nung ako Senate President. At nung Senate President si Salonga, hindi rin mo mapayag yan. Senate President si Neptali, saka Senate President si Enrile. Hindi papayag yan. Bakit ko binabanggit sila? Bakit po? Sila at saka ako yung may instances na merong kulang, may maling semicolon, may maling comma. Maaring maiba ang meaning ng sentence pag may ginalaw ka. Hindi mo pwedeng sabihin sa secretariat, the editorial amendment, ayusin nyo. Danger yan. Pwede sila na ang gagawa ng batas. Di ba? So, ang ginagawa ko lagi, kailangan balik sa plenary. Sa plenary nyo gawin ang kahit anong amendment. So, kung may blanco kayo, dapat doon, pinunun yun sa plenary. Ibalik mo yan. Mali yan. Hindi pa pwedeng iaatas mo sa ano yan? Secretariat. Sa secretariat yan.
So, fake news pala yun. Okay, Sister Ito, El. Lakay, naghahanap kasi ako ng mga katanungan sana. Pero ito, i-discuss na rin natin. Total, mag-comment dito. Sana raw mapag-usapan din yung pagdating sa pensyon daw ng pensyon namin sa SSS. Dapat daw below 5K. Dagdagan naman daw gaya ng 2,200 lang. Kulang pa daw sa maintenance. Gawin daw sanang 5K. So, yung mga pensioner, Tito Sen, kung ikaw ay may babalik, ano ba ang pwede nating magawa for them? Abay, kung may pagkukunan, di ba? Doon magkakatalo yan eh. Kung may pagkukunan na pondo, bakit hindi? Di ba? Sabi ko nga, payag ako doon sa minimum, yung wage hike eh. Payag din ako dyan. Payag ako doon sa 14-month pay. Proposal ko pa nga yun. Basta't may pagkukunan. Ngayon, doon sa sinasabi kong proposal, kung inayos mo ang budget, kung inayos mo ang pag-propose ng paggamit ng budget, magkakaya lahat yan. Ang problema kasi, itong with due respect, huwag naman magagalit yung mga ibang congressman o mga ibang senador. Kasi talagang ang budget ng gobyerno nagmumula sa Pangulo. Yun yung tinatawag na NEP or NEP, National Expenditure Program. Siya Pangulo, siya Executive, siya dapat ang nagkakasanyan. Dapat yan, which he does, from the other presidents to now. Pinopropose nila yan sa Congress. Ang Congress dapat yan, medyo hinay-hinay ng konti ng paglilikot niyan. Kasi yun ang sinasabi ng gobyerno. Ang nakukulangan lang ako, yung Local Development Council na dapat pinagkukunan ng ilalagay sa NEP, hindi masyadong nakukonsulta. Baka 20%, baka 20% lang nanggaling sa Local Development Council ang na isasama. Sila ang sila nakakaalam Sila nakakaalam sa local, pangangailangan sa Paway, pangangailangan sa Sultan Kudarat. Di ba? Ganun So dapat, ang budget dapat, yun na nga, ginawa ng presidente yan. Ayusin man ninyo yun, ayusin lang na maayos, dahil para ipasan nyo lang yan. Ganun din Kahit sa Senado, aakyat sa inyo yan, may konting variation, may consultation naman sa Pangulo, dapat ipasan nyo yan, dahil siya magpapatupad yan. Pag pumalpak yan, di siya. Di ba? Pag pumalpak siya. Ito nangyayari, lilikutin mo ng sobra-sobra. Di ba? Pag pumalpak yan, sino may kasalanan? Pinapalpak ninyo presidente. Di ba? Ganun yung sitwasyon doon. Kaya dapat, naniniwala ako na dapat alagaan yung NEP. Kaya lang, importante pinanggagalingan ng NEP. Di ba? Tapos, alagaan ninyo yan dahil yan ang programa ng Pangulo. Napag-usapan natin ang budget, Lakay. Bigla ko lang naalala itong budget na ito dahil naging matunog yung budget po ng PhilHealth, Tito Sen, At ang problema po natin sa healthcare system sa ating bansa, na may isa pa nga pong nagpunta dito sa amin kung saan sinasabi po nung pasyente mismo na niraraffle doon sa government hospital yung ooperahan, Tito Sen. So, saan ka nakakuha ng ganon, di ba? So, ano po yung say natin? Kasi napag-uusapan natin yung budget pagdating po ba sa health naman. Ano po ang pwede nating maitulong kung kayo po ay babalik sa Senado? Ano po ba ang pwede nating gawin sa mga ganito? Dahil kayo po ay may say, oras na kayo po ay makabalik sa Senado. Hindi po pwedeng galawin ang budget ng PhilHealth. Hindi dapat galawin ibig sabihin ng pakialaman. Pakialaman ng Kongreso, hindi dapat. Okay. Ngayon, yung budget ng PhilHealth, kailangan maayos nilang gamitin. If you recall, inimbestigahan ko yan. Pinakasuhan ko nga yung mga nakaupo nun. Hanggang ngayon, may kaso sila. Di ba? Committee of the Whole ang ginawa nga namin Kasi ayaw namin yung Committee on Health ang humandel dahil si Senator Bongo ang chairman nun. Kaibigan niya presidente. Parang para fair. Para fair. So, hindi naman siya nag-inhibit, pero ibig sabihin, ang ginawa namin, yung Senate President ang nag-chairman ng Committee of the Whole, which is always the case. Inimbestigahan namin yung PhilHealth na yan. Ano nangyayari talaga? May mga fake na claims Totoo po yan. Tapos may mga claims na hindi naman karapat-dapat. At yung claims na karapat-dapat, hindi na ibibigay. At dapat yung palabas. Kaya nga, nung bago natapos yung term ko, yung committee report, makikita nyo, kompleto yun. Pinakasuhan namin lahat yan. Kinasuhan naman ng ombudsman. At may mga asunto sila sa kasalukuyan.
Martires. Martires, Ombudsman Justice Sam Martires. Justice Martires. Anyway, Senator Tito Cesar, medyo kinakapos na ng oras pero may brethren na galing ata sa Andres Bonifacio Lads. Good morning daw, binabati ka. Pero may tanong siya. Ayan, Kuya, good morning. pero tanong niya, ipakita naman kay Kuya Tito Sen, ano ang stand niya sa cannabis for medical use? Okay. Medical cannabis, payag ako dyan. Medical cannabis. Medical cannabis. Yung pinopropose nilang legalization ng marijuana, dangerous yan. Pagka kasi yung weed, pag yung damo ang minilegalize mo, maraming repercussion yan. Medical cannabis, okay yan. Kontrolado. Wala akong problema dyan. I-specify natin. Hindi pa pwede yung nakalagay sa proposal nila. Nabasa ko yung ilang part ng proposal na i-allow ang production, i-allow ang research, i-allow ang yung Israel Research Institute is the most powerful research institute in the world. In 1968, they already started research on marijuana. Hinahanap nila dyan yung pareho ng nakuha sa opium poppy. Yung mga poppy flowers, nakakuha ng opium poppy, nakakuha ng na-convert into morphine. Na pinakikinabangan ng madla. Hindi ba? Pinakikinabangan ng publiko. Sapagkat sa mga cancer patients. sa mga sa ospital, sa mga ospital, sa mga ng mga doktor. Itong hinahanapan na nila ito ang nangyari nga is out of the 26,000 elements of a marijuana leaf. Ang nangyayari dito, meron silang element na pwedeng alisin na hindi dapat magamit. Yung THC ba yun? So pagka ganon, nakita naman nila, it cannot cure. Wala there's no cure Pero it can alleviate, it can help. Parang ganon. Baga sa palliative. Di ba? So, medical cannabis, Pain bakit reliever. hindi? Kung makakatulong sa'yo, psychological sa iba, okay, sige. Pero wag naman tayo, papayagan natin magpuproduce. Nako, alam mo naman yung mga kababayan natin. Magagaling. Magtatanim na yan. Di ba? Magkakaroon ng production. Tapos, ilalaban ng research natin sa research ng Israel? Senator Tito Cesar, ayan, alam po tayo oras. Kinakapos na tayo, pero lang ipahabol natin to dahil may tumawag pa. Okay. Isang PWD po kasi ito, Sen, at siya daw ay bulag. So, ang kanyang katanungan naman, ano daw yung pwedeng maitulong sa mga PWD katulad niya? Ano yung pwede, kasi parang tingin po nila, hindi sila napagtutuunan ng pansin masyado. Kasi may mga PWD card na ibinibigay sa hindi naman PWD, Sen. O yan, kailangan higpitan naman natin yung pagbibigay ng PWD cards. Kasi nagbigay na tayo, may 20% ang discount, PWD, di ba? Again, it boils down to the Department of Health. Katapos, sana naman yung ating mga local government units, hindi basta-basta pinapakawalan yung mga PWD card na malakas pa sa kalabaw, may PWD. Di ba? Doon talaga magkakatuloyan. Siguro, maganda yan. Kung magkakaroon tayo ng pagkakataon makabalik sa Senado, alamin din natin yan. Review natin mabuti. Ano pa pwedeng ibigay na tulong sa kanila? Paanong mapipigilan yung mga fake na PWD cards? Yun ang kasi imbis na makinabang yung tunay na PWD, nakikinabang kung sino-sino lang. So, yung iba po PWD may sakit na yata. Tingnan po natin yun. Senator Tito Cesar, bilang panghuli po, ayan, abay, ano ang inyong huling mensahe at bakit ikaw po? Ano ang gagawin niyo pa? Bakit ikaw ang dapat ibotong muli bilang senador? Bukod po doon sa mga nabanggit ko kanina gusto kong gawin, siguro naman pabayaan niyo ako magyabang kahit konti. Opo. Ako lang ang senador at ako lang ang Senate President. Never absent, never late. Wow. Hindi lang sa sesyon, kundi sa trabaho mismo. At kung maalala niyo, 100%
ang physical presence ko nung crisis, nung pandemic, na hindi pwedeng ipagyabang ng ibang mga senador na 2 taon na wala, nasa bahay lang. But I will give credit where credit is due. At least about 98% of the time, Senator Lacson was there physically. Senator Tolentino was there physically. Senator Subiri every now and then visited. Di ba? Pero may physical presence. Pero ikaw sabihin, doon mo makikita ang metal ng leadership. Handa mong isugal ang buhay mo para sa trabahong ibinigay sa'yo. Siguro po, sulit naman po siguro yung boto mong ibibigay sa akin. Kaya siguro mataas ang rating mo sa SWS. Number 2 ka sa rating ng Social Weather Station, Senator Tito Sen, sir. Anyway, maraming salamat po and good luck at siguro sa sunod na interview namin, nasa Senado ka na. Well, God permitting, sa Panginoon Diyos lahat dyan at sa ating mga kababayan. Maraming salamat, Kuya. Thank you very much, Kuya sir. Mayor. Thank you, Sen. Sister L. Ayan. Thank you. Mahibigan Salamat. dating Senate President, walang absent, 100%, walang late. Senator Tito Soto III. Thank you very much and muli, good luck at sa mga macho black ng Senado, ayan, good luck po sa inyo. Good morning.